ng bayan. Tinig ng bayan. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Thank you, Kuya Yudes. And maupay nga afternoon, mga kasugbong. Sureness, gyupihiya na iton iyo kang isi. Natiburay ka mano ito nulas. Ilabi na natin mga resgaduhan nga mga kasugbong. An super busy-busyhan. An bugos nga maghapon. Handa mula nga mga trabahoon. Pero pasalamat kay mga kasagbo nga may natin bugway nga lawas nga atin na bubuhat. An atin mga ginhinaan o ginlinya nga mga trabahoon. Kumusta natin mga kasagbo nga mga parag-uma? Bisi-bisihan ka mano ito na panamisig gani yung mga tanong natin di arisgaduhan. Maninhiya, kawanin di na LGU pero na-sideline inhiya in weekend. Hiton pan nananum. Pati na kung nitayra at abay, hinahubsan. Daranahin nga sobra na nga, sunod-sunod na nga pag huraw daw sakay na uran pero binarangay adton pag uran.
Nga nilakipan ato nag-share yan ang afternoon adton pag-isahan na talagahan pag-asa adton El Nino alert. Buat sinyon na to palita Bisaya makakasinati makaka-eksperyensya kita. Yan mas mamara, mas mapasok nga panahon. Ano punit ating yung pambungad? Balitaw nga na natin, uya, diyan natin my friend. Eto, waris gaduhan in hiya. Iyo ate Gemma Balmes. For sureness, may damay niya mga tanum kay hiluagin iton ira solara din naman nasabang south. Wala kaya mating paong kaming hiray ate Vicky Mihin na pangutus. Ano na mga kakitsan, tangkong, bulkas, etc. Upad pa na pipino. Tapos mapayda maita pag tatanum hiton. Ito nasangan hiton pitsay. Nga medyo mas mapait hin talali. Kaya diri gadya sugad hingka madulo. Walitaw diri sugad pitsay. Nga as in, imgod talaga pag atamanan. Ngayon, puno na. Night show BYA na naman balitaw kung ano may tonyuging kakabisihan niya ng afternoon. Merkules kita ang adlaw mga my friend Wednesday. Adlawhan kanunay adton mga devotee ni Mother of Perpetual Health. May kamo novena mass yan ang afternoon din naman na cathedral. 4:30 ano iton tikangan novena. Oy, di dala ka mo di kami niyo nga Kuya Yudes. Nagyayano lang kita iton aten Shiptex nga kasubong yan na di naman na master control nga na transmitter. Ito naton pan Merkules nga edisyonan kasugbong nga kahanginan. Nga dan natin mga kasugbong nga mga kawani ni Mano Gobyerno. Isugad di syudad dan Borongan San Antonio out at Gina. Natin ini kasugbong aris gaduhan liwat nga reservist, outstanding reservist. Alas 6 ba o alas 7? I think alas 6. Kaya alas 7 inhirapi nasok. Kaya di niya siya na din Borongan nagpapatuman itira di LGU. City LGU hiton 4-day compressed work week. Pero may nga ni holiday hiton simana sugadhan naglabay nga semana, di ba? Celebrar kita, nagkomemorarhan araw ng kagitingan back to 8 to 5 nga trabaho. Pero ato natin mga kasagbo nga gig for frontline area, nada disaster risk reduction, nga buhatan, sugad man, di naman ang buhatan ng panlawhas. Garitira sa ako, piton 4-day compressed work week. Kapag tipid-tipid ni Mano Gobyerno, hiton konsumo hit mga buhatan, hit gobyerno, malukal mait man national, bisan na mga national government ang nagpapatuman liwat hin sugad nga mga pitad para maibanan it konsumo hiton kuryente iyay. Ang report ni Ate Pen kanina, uminto iton presyo, taripa, hit, kuryente, so tipid-tipid. Yes, damo ngayon nga salamat nga dadton aton mga kasugbong hadton City Agriculture Office nagadumara ton ira ikinasimana kada Wednesday nga pagmo-monitor iton presyohan mga pirang nga mga agri-fishery products. Ilabi na adto na bugas thanks much. Waray kita pakaguyod kay agap hira nga nagasudoy didi naman ha merkado ha Borongan City Public Market. Di merkado basin igin share aton nga impormasyon nga mga picture nagpapabilin. Andi dila merkado ha in tikanghan last Wednesday, April 15, nganhan April 8, nga rice price monitoring ang City Agriculture Office in waray waray mag-umento adton presyohan bugas. Di
Borongan City supermarket area nga mga rice retailers aton kinilongan sugad manhan sinako nga pagpalit aton 20 kg. Thanks much nga da kan declare and company labi na nga dahanton team leader adton gindudumara nga price monitoring at City Agriculture Office nga da kan yung ating Malu Kabo. Yay, nahiraran nila Ate Suk. Adto na sabang iton anayin man yan mga tuyan City Agriculture Office wala na po hira diha City Hall adto na hiraha sabang South, di ba? May hat dito building han B4. Kundiin, may hatid to training center, tapos may pa dito itnaging papadamuhan hit mga fingerlings, takay may man kasabutan LG with B4, nga paghagos hina pira ka tuig, nasabi nga edipisyo, nasabi nga center, yan ang LGU na. Maokupar. So, adto natin mga kapatid. Ang City Agriculture Office ang buhatan nan City Agriculture Office syempre nan mamuni ni ato natin City Agriculturist nga thanks much Sir Macario aton pa-update na di nga mga pagtaga mga El Nino alert mga pagtaga dry spell drought darahiton El Nino nga ni aton may share uni na nga syempre thanks liwads kan Mr. Google nasa ring atid China 7 a.m. to 6 p.m. Itaira paso. Kasing ko at Ma'am Jenna nga 6 to 6 alas 7 ngayon. Mo pa yung panbati ito nagatutok hinay kasagbong hakanginan. Yes, tipid po kita. Ananton sa ringanin ni Ate Gina. Kaysa mag-chinerismis it nga waray katuturan. Mo pa pang magtanim-tanim. Kaya pira ka adlaw, hindi naman nga agad-agad may natin ma-harvest. Paghagosin na sobrahin bulan, may na natin makukutus. Nga utanon. Yes, dito natin yan na pagka-reunion hapan Wednesday edition iton kasugbong hakanginan laki padton aton i-share at din pag-anunsyo na na pag-asa ira na talaga ginisa aton El Nino alert. Rano pa liwat waray dagud nira na mo monitor nga raet daet at kadagatan o dito ito nang nabalandra iton Pacific Ocean o dito atubangan nga kadagatan ito natin maanyag archipelago ito na Pilipinas ngayon ha kadas nga dadton mga SK ilabi na di SM San Mateo iba pa man nga mga SK Council agapay inira iton implementasyon iton LGU Borongan iton Direkta Ayuda Program para mga young ones kalawin niyo adton post yung tagsa nga mga SK Council may kalabutan adton timeline niyo pagsubmitar adton mga kikinahanglan mga requisitos para maka-avail kamo adton mga burunganan nga senior high college lakip na adton nag-aaram hailaram hiton all as alternative learning system atin iti share or unina nga nasugod man adton gindumara nga rice price monitoring. Sabot ko nito ratunon. Hindi kayo nagsasala. Adton na City Agriculture Office. Ambot nga ho, diba? Kaya na, tikang han entrada hanton Abril. Bisi-bisihan man hinapanbari adton aton mga kasugbong. So inabat liwat ini di naman adton merkado. Narangas garman adton na panatik naton mga kababayan in salitan gindumara nga tulo nga sagunson nga rice price monitoring and City Agriculture Office base adton datos again share ni Rayo Ate Malu adtom leader adton monitoring team han City Agriculture Office
in waray gud diya nagpapabilin nga estable. Ngani aton ini-share thanks much hadton igin paangbita aton nga impormasyon. Kaigap talaga hira nga nagslibot di naman Borongan City Supermarket di dito may Limbawan Street ngan mag-update dimang kita pahapyaw hadton gin dumara nga Enfo Drive Sanggunian Panglungsod ang siyudad ng Borongan ipinaagi hadton Committee on Transportation nga siya niya to numero 1 nga nagduso asa po ta syempre hadton bugos nga konseho nga maaprubaran adton City Fuel Subsidy Program at LG Borongan nga niya naglabay nga simana kataliwan la maaprubaran na nasabi nga proposed ordinance ngayon in ordinance magiganunos inyang ordinance in permahan na iton mga magbaralood sugad man na natin na City Yorme nga mahi-publish kinanglan niya mahi-publish kasi may da niya didi hanton ordinansa may da didi nga mga pinalidad pananglitan may da panamastamas nasabi mo ito may magbayular hindi naman nga ordinansa papiyaw natin nga i-share uro nina kay nahutang na naman ate saan na nga fuel coupon nga ni tomorrow atin ini ang tambayanan ni dahiton pagbubuhatan nga regular session ito na sanggunian panglungsod kaya lakip didi hadton syempre itong ordinansa para mahi-implementar nagkikinahanglan talaga itiyahin budget bisa naman ni kita kung anong aton mga plano may merkado kita may natin mga activity nga pagbubuhatan na aton balay in kinahanglan itiya to upay tang budget officer in budget in munar asya pa iton mga programa in papatuman iton LGU didadton section 10 hindi naman nga ordinansa may kalibutan naton pagtaga funding eto magtitikang aton pundo didadton annual general fund ngan adton sanggunian panglungsod in aprobar in supplemental budget. So siya ito nantabayan na natin tomorrow dito regular session kung na mahiiupid na dito ira-order and calendar of business hit pagtatalakayin hit aton mga resgaduhan nga mga konseho adton pagtaga-budget naman hit nasabing ordinansa nga ginasisaring may initial nga 10 milyones de pesos nga budget. Uy, 32 minutos na an nakalabay alas 3, 10 milyones initial nga 10 milyones sa kantidad hinpundo nga igaalokar parahan pasiunang implementasyon o 13 kasiman ang implementasyon na nasabi nga fuel subsidy program nga tulanay kita kan Kuya Yudes sin mga pahinumdum pagtagapagmamahal padamain niya. Take it away Kuya Yudes. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binilikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities
Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Socialized Housing Project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Thank you, Kuya Yudes, nga 35 minutos na nakalabay alas 4 nga na-join na atin yung Ate Gina. Thanks much. Atin ini kasugbong. Gidi naman City Environment and Natural Resources Office. Musta you kan Ate Juday? Kan, yes, kan yung Ate Grace. Siyempre, itong irabusing kan Sir Judgito Aklang. Siyempre nga dahaton masasarigan liwat nga staff. Ang nasabi nga buhatan nga na-join naman na natin alis gaduhan nga teacher. Musta you, Sherlyn, Alido Alar, Caspi Nicart. Hello, Ate Sok, nga tanan nga dahi stasyon, DYSES po pamuniton Anmon SM, Ate Ruth Rivera Abunda. Adi adton isahan pinaka latest nga post adto natin mga kasugbungan DUST Pag-asa natin na sasarigan nga buhatan ug ginto ka inihan gobyerno nga mag-share atin magsayo daat adton mga impormasyon may kalabutan hidalagan niton atin na panahon nga nasa ring didi adton post ang Pag-asa 3 hours ago ginisa na aton Weather Bureau adton ENSO alert and warning system ngadto naman El Nino alert. Iyay but sinyon siya na yun nga na experiensyahan nga talagsa na kita igita po kan Mr. Rain. Ito naman gipapakita yun El Nino alert. Tapos adto good news damatya kay waray na aton nga satellite image waray na monitor natin Weather Bureau nga nahurma nga raot-daot dito naman hiha Pacific Ocean. Nga hiluag nga kadagatan atubangan hito natin manyag archipelagohan Pilipinas. Official na nga ginisa han Pag-asa adton ENSO alert and warning system ngadto naman El Nino alert ano tayo an ENSO is El Nino Southern Oscillation tapos and warning system El Nino ngadto naman El Nino alert but signan makaka-experience na kitahin hindi normal nga klase paghuraw. Ada daw good ang hitaas nga tsansa nga maka-experience kita mahuraw nga panahon, masunod nga mga bulan, nga posible pa ini magpadayon nga dahiton entrada hiton 2027 yearly months iton 2027 nga inin magre-resulta daw good mas mamara nga kondisyon laki pa adton dry spells nga drought pira nga parte hiton aton nasod in naglabay ng adlaw ginistoryan kita ni Sir Macario Gabornes iton pagkakaiba hiton dry spells nga drought kun itiya parehas itiya mahuraw nga kondisyon
ngan kulang ba uran kaya la pag sinabing dry spell mas mamanhuraw hiya ngan mas mamaniha nga paghuraw mas mamangguti iton amount of rainfall nga may eksperyensyahan nga uran iton drought naman in kung nasa ring didi, mas mamaniha iton drought. Nasuga didihi, drought mas mamaniha, mas mamangguti iti uran, kumparar iton dry spell. Pares itiya, maibanan iton mga pag-uran kaysa haton usual nga aton na eksperyensyahan nga pag-uran, pero drought mas mamagtataod-taod nga dahin tulo nga dahin 5 ka bulan, whereas daw good dry spell posible yan ay tatabo nga dahin 3 ka bulan nga mga paghuraw ngan adton pag-iban han paghuraw in eto hadton han drought haros 60% daw good ani giniiban han usual nga mga pag-uran nga ato na eksperyensyahan tapos kon dry spell nga klasehin paghuraw inaada 21 to 60% nganyan aton mga kasugbo nga mga parag-uma pira naton mga kasuukan diri talaga sila panhuraw kaya sin adton mga bisan kun may daw gud nira irigasyon adton ira umahanan in guti man adton tubig kay bisa pa naton friendship na saring adton resgaduhan mananamhin utanen haros magkubas na adton ira atabay. So ini nga pagtagam El Nino alert in may dahiya connection nga di naman ito natin pagtaga food security. Kumbaga impacted iton aton mga kasagbo nga sektor han agrikultura nga ni kanatan naman nga tagkonsumo. What domino effect nga diha aton. So kung may natin ni gayonin, pag tanum-tanumin talagod ching. Ngayon labi na, adipain nga ato na eksperyensyakan nga pag hinitaas daman hiton presyo, hiton gasolina, ngan hiton diesel, mo pinala kayo nag-iiba nahin talali, pero hitaas gadla gihapan, sugad didiha amon, sabang kakilip nga yan adi adto na presyo. Paganduhan na in kaadlaw nga siya adton iya presyo. Ada na adton diesel 102 and 6 kasentabos. Tapos ang power diesel naman 105 adton presyo kada litro ang silver 89 pesos mabugat lagalagyap itiya kumpararhan tag 60 pesos in an kada presyo ang kada litro 89 and 9 cents tapos ang premium 89 bidaman ngan ngayon 59 centavos kung baga exam in get asi pa ganyan nga score pero nanadi aros damat ya mga perfect ngani may higayon nga nag panunubra pa hin 100 aton presyo han gasolina pero may didi mga gasoline station na syudadan Barongan nga mas ibubuhin ni aton presyo sa malapan aton igin nasakyan nga tricycle sa rin niya ate didi ton kaniyo Kuya Tuting gasoline station didit may circumferential road na sobra daw gudlahin 83 pesos ang litrohan na gasolina. Yes, adi, atun na mga my friend. Uy, kananay Myrna, natin igin sunasuna kanina, kag-anak, waray pa, bawo. Waray pa gigirim. Wait lang yung kaunti, Anton, mga senior sing, agin papalangga ni Mano Goberno, aton mga beneficiaryo, hadton social pension for indigent senior citizens program, hit national government din naman hamon na siya dana Borongan, waray pa po mga kag-anak. Pero kanina, good morning, Eastern Visayas, sa po hadton, again share nga balita natin na mga ka-RP,
dito naman Leyte, may na dito LGU nga nag-start nag-schedule in payout para naman han senior citizen nga social pension ng kana national government nga program. So bangin digret mag-iha din ha atin. Kay nailiw na hira kay maghuman naman manangani adton first quarter entrada na natin ang second quarter. Speaking of entrada hiton na second quarter, di ba first quarter January, February and March, so April kita ang ating liwat mga kasagbo nga mga entrepreneur. Sige may daniyo mga obligasyon pinansyal BIR adton yung mga gintatawag quarterly nga mga payment kataliwan niyo malakabayad hadton iyo annual income tax yan na may daman kam babaydan yan na nga simana hadton iyo quarterly payment naton iging kasakay siya ton iya tutuyuon dili naman na BIR may niya kukaon nga kapapilan tapos magbabayad hiya online. Siya titon aton mga kasugbo nga mga negosyante, sinasarigan po itiya ni mano gobyerno, malokal man, manasyonal, hiton buhis. Nga ni andi dia syudad dan Borongan, ang badto yung deadline April 20 para hadton mga business owners nga nagpili han quarterly daman nga pagbayad hanton ira business tax. So hindi biro agton magnegosyo. At the same time, ilabi na hin naursa ang negosyo natin kasugbong nakakapanyempleyo pa. So nakakapaghatag hin oportunidad hin panarabahoan nga di hadton aton mga kababayan. Nga di kita hadton para diri kamhin maligbukan kay iton aton hearing aid diri na ada hinunugadan hadi nga sige adton pag inurugsod adton deadline ang pagsubmitar han mga requirement han mga beneficiaryo han direkta ayuda program kay sering pa natin mga kapatid nga adin niton frontline pag patuman ini nga programa ate siya hadton mga rason an ikadamo nga pag-extend hadton deadline kundiin pera anton may nalilikatan anton didahan lista diri nag-iideg ang ibahan pagmalaka kompleto adton mga requirements. So adi base hini nga paanunsyo adton natin mga kasugbong ang City Social Welfare and Development Office nga siya adton nangunguna pagpapatuman hini nga programa yes kabakyang hini adton natin mga kasugbong liwatan City Treasurer's Office nga di na naman hiton payout adto natin mga young ones and aton mga resganuhan liwat nga mga executive person na padton ira mga kaapihan konseho di adton submission na direkta ayuda student allowance application para hadton 52 pa nga mga barangay wala inihirahi upod hadton syakan nga ligada kaya again schedule lang to andi din naman na downtown na barangays. So yan na adton 52 pa nga mga barangay labot lano adton na schedule pero adto 61 man kita so siyam nga mga barangay san hadi adto kam sa submit adton mga requirements dahiton iyo tagsa nga barangay kay hi barangay na an magtitirok magko-consolidate ngan adton deadline nga ginhatag is tomorrow April 24. Tapos ipapasa na main ni barangay nga di naman City Social Welfare and Development Office dida naman hiton Abril 27. Para ini hadton quarter para yes adton iyo ngayon gagamiton nga application form adton updated na nga porma mas kinita-kitahin nga mas komprehensibo didto adton mga pag-fill out niyo adton ginaaro nga mga datos an bag-una nga porma
han hini naman nga pagtaga direkta ayuda program. Ato natin mga resgaduhan nga mga SQ chairperson, nakita kita hanton ira mga post dihan ira tagsa-tagsa nga mga official FB page, may kalabutan hini nga deadline. Bisan pa ngani ato ni gin-schedule nga siyam nga barangay hangin dumara nga pagkarawatan sa SWDO ang mga aplikasyon para direkta ayuda di naman multi-purpose gym ani ba kasi wala da matira pa ka kompleto so at damait ka mo hita barangay masubmit adton mga requirements so galagihap asya lagihap adton mga requirements hadi nga na mas man upay kung adton senior high college students in rehistrado talaga hiya. May da niya voter, rehistrado hiya, nga may issue na hiya in voter certification. Kay laki po hiya dito, hadton mga requirements. Adi ha, take note, diri pwede at nga mag-iino sa usa ka min pag-submit adton iyo kapapilan. Kailangan ng application and gintitiro ka barangay sakop pan iginhatag nga panahon kay igindi diri na hiton opisina it pag-ino sa usa. Kada tagsa nga personal nga pagpapasa hit kulang nga mga requirements naging kikinahanglan hiton aplikasyon kasi asya hindi dait mga hinungdan nga sahin na wawa ni sandirangan sobragad kamhin 6,000 o hanhadi peratya 6,600 something ang mga ihap ang mga beneficiaryo hini nga direkta ayuda program hiton lokal nga pamunuan ng syudadhan Borongan kanan ano niya nga semestre balikan natin anton una nga post anton aton mga kasubong parainhan eto kay di ba nadi naka-witness kita hatad ton okay parainhan. Okay, na maka-witness kita tanan di eto. Sige. Actually, ano adton mga requirements maaram na kamhin basta anyo pag-accomplish ron nga porma adton pinaka-latest nga ito na yada mada-download dit niyo dida naman hiton official FB page iton CSWDO adton iyo certificate of enrollment and report card, school ID, and voter certification. Para hanton mga senior high and all students, alternative learning students, nga equivalente ang ira ginaadman ha senior high school. College students, syempre adton duly accomplished nga direct ayuda form, kahuman, adton registration form para han second semester. Han school year 2025-2026 ngan certificate of grades han kanan first semester school year 2025-2026 school ID ngan voter certification. Mas gin-encourage talaga ito nga voter certification dari na lahat ton voter certification anton yung kaganak o guardian. Anyways, mga college na nga niya. College, senior high, kung magkiken si anyos na kam, hit November 2, nga BSKA, Barangay Sanggun ang Kabataan Election, pwede na po kam hiton, magpa-rehistro. Usually, ano ko yun, basta senior high, 15 anyos na manggod mait. Sige. Ngan, sa panawagan, dis kita magtapos adton aton di mga kasugbo nga mga burunganan nga nagpalista di naman na city civil registry nga interesado magpakasal ang kasalang bayan di dahiton bulan ng Hunyo nga na month-long celebration itong LG Borongan it pagiging syudad I think ikadisi noy binain nga charter celebration dikit nagsasayot dila kay pagiging syudad ng Borongan ginilusig man kita hat balita mi at mga panahon urong sulong kayat hiya pero ang pag-ihapin base kan
Master Google indidahan 2007 manton pag-start ng pagiging syudad ng Borongan sa Dayana 2026 so 19 years na. Uy, bagets na LGU Borongan. Balitaw aton mga nagpalista han kasalang bayan gimpapahinumdum ka mahit buhatan it City Civil Registry nga pag-akomplisaron na niyo aton gin aro nga mga requirement ASAP. Tapos kung diri kam interesado kung ano lang nga mga rason may kam gigimportante liwat nga mga kabilinggan kinanglandam man kamo magsumat di naman ha City Civil Registry para Antonia slot kay may pa daw good mga interesado takay taken na Anton slot. Salit adton una nga mga nagpalista ginawhag kam nga mag-submit hanton mga requirements nga maigantogon ha iyo nasabi nga buhatan. Tapos utrohon tala daman adin mga kag-anak, mga guardian nga nag-request hin certificate of live birth hadton ira mga kasukanan iba pa kasi waray pa daw kukuha sa ring ni Mamalo so nakikialayon hiya nga panawagan din hinaman iton aton istasyon diri man hiya pwede mahi-post dida naman na social media kay pagtaga data privacy delicate po damain hiya nga mga docs parehas kanda Melba abogado han barangay Siha aton imo request para hin live birth certificate haton imo ka seukan ready for pick up na didi naman ha City Civil Registry sugod man ni Daniel Kial barangay Suruk didi asawa nga ha 5 Street Jason Bahado Andia nga na may pangdan Anjo Alejandro Afable Lopez nga na barangay Etsoy di nila gisawang Lini Tabianan Ensyo nga na barangay Bugas si Pausto Carion Mano barangay Bugas and di naman na SM San Mateo Gerald Capila Martinez sa barangay Say Forlin Abunda Gabilan Rowena Bubunaw barangay Sabang Suribao Sabang North Hailita Moratal ngan ha barangay Sungko Itcharo Amungo pakiklaim hadton iyo mga gen request nga certificate of birth ready for pick up na in di na mahidbuhatan niton aton City Civil Register Officer kanda Ma'am Maria Luisa Asol III gimpapadarala kam niyo ating maluhin valid ID sugod naman Milagros Bibita Ugali an barangay Kabong barangay Balad Robi Mi Ausa and Ando Island dito kanda Ivan Rosemary Buna and barangay Tabuk, Kubito Inday, Binuwangan, Bencito Lupido, Baras. O di din niya panalugon barangays. Rosalie Glubio, Kapatasi, di atun santon imo mga constituent pakikubit nala ready for pick up na aton ya gen request nga live birth certificate hadton iya patata an mga dituin katao iba nga mga lugar Romblon, Batanes so nakisuyo hira nga makakuha hirahin live birth certificate pinagyanton bulig naman han City Civil Registry. Lahin niniragin ang accomplice in town nga mga kapapilan. Didi naman na Sabang South, Emanuelita Ribarte, ready for pick up na anton imo request. Elani Dorian Caspe, Barangay Campisaw, Kalingatngan, Julio Nohor, ngan hakan abong Ana Marie Amit, ngan Sabang South. Eto daman request didi ni Emanuelita Ribarte. Paki-claim na lahin kay sureness sa adi mag-entrada hit klase pagkikinahanglanon manggod niyo nga mga dokumento. And kodos nga dato natin mga kawani ni Mano Goberno sugod daton City Civil Registrar nga nabulig talaga inhira hiton
ira mga client kung ti paunan no it nga mga requirement maakomplisar nga iragay na susumatan hi timeline kung nalalangan man yung klaro da maitnira kung ano iton rason hit kalalangan kung nabulig talaga itira nagpapasilitar para niyo makabutit nga iyo ginaaro nga mga dokumento do yan na may talaga hiya mga kadugangan nga mga requirement kaysa naglabay courtesy na ni Alice Guo mas naging strict na kaseton atin Philippine Statistics Authority. Ay gala damay tiha kay dokumento gaytit pagkakalkilandan hiton aten pagigin tuminengneng iton Pilipinas. Iyay, 1 minuto na la. Maalas 5 na. So dinhi na kita maghinay-hinayin pag sa libadsyo. Nga natin na la tutukla kami tayo stasyon DYES kay syempre aten ini update. Labi na natin mga nasasakyan nga mga tricycle kay ang submang kamihin maghinerig tapo didihin nga mga consultative meeting information dissemination ate san una at sige mupit is nakikimaritis it mga good news yata nini antabayanan kung magmamapa na hindi diton pagbubuhatan nga sesyon it mga magbaralaod ang syudad ng Borongan na itong ginkikinahanglan nga supplemental budget para mahipatuman, mapunduhan ini naman nga fuel subsidy program it LG Borongan kung din base ni daton approved ordinance at initial nga pundo is in the tune of 10 million pesos para hintresi kasimana nga implementasyon kundi ang mga trike driver por lo menos 1,200 nga trike driver pudnahin adton lilima nga mga pump boat operator duha di Binubo tulo ka Ando Island ang ginlalauman makakabenepisyo hini nga fuel subsidy program. Fuel coupon ani hatag haira nga ira i-redeem didto naman han mga gasoline stations di na syudad nga accredited han LG Borongan pag-implementar hini naman nga programa ngan soon magpapagawas liwat hin guidelines adton lokal nga pamunuan han syudad para hadton hapsay tuhay nga sistema an implementasyon hini kay 1,200 nga mga drivers hin magdidringan itirahin pag-redeem hadton ira coupon pero kidaw man din iton mga gasoline station anyways madali man la damay tiya pero atin ini kikitaan kon tipaunan o ano adton sistema nga paguhormaan hit lokal nga pamunuan ng syudad para maging convenient liwat nga dahiton mga tricycle driver an ira naman pag-avail hini naman nga fuel subsidy saning pa natin kaganak san ate in may patuman na hagilayon asyagat an planon LG Borongan nga antes magtapos yan nga bulan hit Abril may roll out na nga fuel subsidy program kaya na di pa mait pag minahal nga presyo ang gasolina Marso pala di ba mag-alboruto na iti Iraq ka dyan yara US Israel nga Iran dawit kita hinga Iraq kagubot. Sige, maghinay-hinay na kita yung pagsalibad so mailiw kang kayo kaniwa to Daisy, labi na Jennifer. Mailiw ni Jennifer. Kaya tayo ra, ballroom ng bayan. Nasa radyo pinakailuag nga dance floor universe. May importantehi nga appointment. Iyo Ate Daisy, dito naman syudadhan na Tacloban. Diri morpiha nga pan masyada, pero work-related. Pero sureness was magkakay reunion kam. Magsasarayaw gihap kam hiton luag nga dance floor universe sa ballroom ng bayan and more. Lakip in mga impormasyon syempre. Ngan antes pakit bumabadyo in temporaryo magbabalita ni kita news update ngan thanks much ang aran niton amon ni Sam kan Ate Ruth Rivera Abunda kan Chef Tecudes kan Kuya Buboy ngan syempre nga dahanan na mate ino po da amon na paglayag kalarakan salamat magbabalita anay kita news update mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anato na balita may kalabutan nini hadto nagapapadayon nga tulok adlaw
ERB hearing iton City Comelec Office sa pagtratar haros 1,708 nga mga voter registration application. Adi adton detalya natin balita. Maabot 1,708 nga mga aplikasyon in voter registration para barangay Ansan kuni ang Kabataan Elections BSKE Nobyembre 2, 2026. Adun gintratratar gindudumarang Election Registration Board WRB hearing at Office of the State Election Officer at Commission on Elections Comelec Borongan City agintikangan han Abril 21 nga dahiton Abril 23. Pwede na sabing ahap nin voter registration applications in 541 nga aplikasyon in mga batanon nga nag-iida din 15 nga den 17 anyos, samtang 217 na ihaparit regular voters. Inabot liwatin 400 ang mga aplikasyon na pag-transfer pagbalhin ng voter registration di ka nga iba nga lugar ang syudad nga hinaman na syudad ang Borongan. Samtang 185 ang ihapan aplikasyon na pagbalhin ng voter registration hasakop ang syudad ngan inam ang aplikasyon ng pagbalhin at registration nga niya syudad di ka nga overseas absentee voting. Pagtatag din liwat adton 203 ang aplikasyon in correction at entry sa voter registration records ng 89 aplikasyon in reactivation in voter registration. Ang nasabi nga 1,708 applications in mga aplikasyon ang gindamara nga voter registration han Enero 2 ng tuig 2026 nga dan Marso 31, 2026 nga masitaas. Han 1,315 nga ihapin aplikasyon agintaga dan Comelec Borongan City han sinundan nga ERB hearing agindumara han naglaway nga Enero 19. Ini nga voter registration in magpapadayon nga dahit Mayo 18, 2026. Samtang nagsiserbe nga chairperson ang ERB State Election Officer Attorney Bless Deserin Siso Duson nga membro ira Borongan City Schools Division Superintendent Gorgonio Diaz Jr. o City Civil Register Officer Maria Luisa Asol III. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang